Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga pag-uusapan na natin ang mga mainit na issue sa lipunan. Alam mo, ito masasabi ko, excited na ako. Kayo ho ba? Excited na po ba kayo? Excited na ba ho kayo sa darating na August? Ako excited na. Taas-taas nga ang kamay ng mga excited. Sa wakas, matatapos na. At sa first week of August, alam nyo na. Excited na ba kayo? Kung excited nga kayo sa first week of August, itaas nga ninyo mga paan ninyo at kamay ninyo. Kung kayo ay excited na, ako talagang super duper excited na ako. Alam nyo kung bakit, sa first week of August, dahil magkakaroon na ng pagbabago. Uy! Ano yung pagbabago na yun, magiging from 35, magiging 37 na ako. Uy, dalawang agwat, oo. Hindi, 35, magiging 36 na po ako. Kasi sa totoo lang, first week of August, birthday ko po yun. Ako, mamaya mapapraning na naman yung mga nakaupo dyan sa Malacanang. Alice Bin, maraming salamat po. Hindi, birthday ko po kasi talaga first week of August. So, yun ang pagbabago. Baka akala ninyo kung anong pagbabago yun, Yung pagbabago na first week of August, magiging 35, magiging 36 na po tayo. Okay, so at least malapit na ako mag-40. Hindi, pero alam nyo, mainit talaga, mainit Kasi panoorin nyo ito, mainit talaga. Pati si Mayor Baste Duterte, mainit na. Bakit to? Sa panggagago at pangwawalangya ng Davao, mainit na ang ulo ng ating susunod na senador na si Mayor Baste Duterte. Pakinggan. Ilang beses nagpalit ng hepe ang Davao City Police sa loob lang ng isang araw. Tingin tuloy ng ilan, baka pinupolitika na yan. May paglilinaw ang PNP. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. 3 hepe sa loob ng isang araw. Ganyan na nangyari sa Davao City Police Office kahapon matapos magkakasunod na palitan ang hepe nito at ilang station commanders ng lungsod. Mag-aalas 8 ng umaga kahapon nang umupo si Police Colonel Lito Patay bilang hepe ng Davao City Police. Matapos ng 4 na oras, nakatanggap daw ng tawag si Patay na papalitan siya ni Police Colonel Sherwin Butil. Pagdating ng hapon, pinalitan din si Butil at itinalaga bilang hepe si Police Colonel Hansel Marantan. Naging hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ng NCRC Marantan na nakulong noon dahil sa 2013 at Timoran Massacre kung saan 13 ang namatay, kabilang ang isang umano'y weteng operator. Kontakin mo. Ang ayos-ayos ng Davao, biglang ito ang ilalagay mo. Ito na-convict po ito Ito po ay nakulong. This is a serious matter. Bakit siya ang nilagay dyan? At bakit papalit-palit? May balita nga ako Balita ko lang naman to, hindi ako sure. Alam mo naman, meron tayong mga kontak-kontak dyan sa Davao. Mga maliliit na tao lang naman yung mga kontak natin dyan sa Davao. May balita ako kasi may inuutos daw. Ayaw sumunod ng mga itinalagang chief of police sa Davao. Pagka utos, hindi daw sinusunod. Kasi siyempre, medyo, alam mo naman, yung mga kapulisan natin, matatalino din yan Hindi porket inutos ng nasa taas, lalo na yung mga bata. Bakit kanyo? Kasi yung mga nasa taas, magre-retire na ho yan. Di ba? Pag-retire niyan, wala na. Wala na sila sa serbisyo. Ligtas na sila sa pananagutan. Pero yung mga nasa baba,
alam nila na pagka sila'y hindi sumunod sa tamang legal na utos, mapapahamak sila, matagal pa ho sila sa kapulisan eh. Kaya usually yung mga bata-bata medyo nag-iisip-isip pa yan, di ba? Medyo hindi pa ho yan hindi pa ho yan tainted, ika nga. So, ang balita ko lang naman, di umano. Yung mga nakaraang chief of police, kaya natatanggal dyan kasi may mga pinagagawang hindi tama. Di umano. Kaya tinatanggal. At pinapalitan agad-agad. Basta hindi nako. Grabe ho. Yung talagang huling nilagay ay eto pang isanto na meron nga namang di umanong actually hindi umano eh. Talagang nakulong po siya. In-announce na po yan sa TV Mainstream, mamaya may papakita po ako sa inyo. Talagang nakulong po sila. At alam mo kung ano ang dahilan. Tuloy natin muna to. Nakapagpiyansa rin noong 2017 sa Marantan. Ayon naman sa Philippine National Police, normal na proseso ang pagpapalit-palit ng hepe sa kapulisan. Grabing panluloko to, no? Normal lang ang palit-palit. Normal naman talaga. Kung siguro aabutin na more than months, usually months, years, bago mapalit-palitan. Pero yung sa isang araw, 2 beses na palitan. Actually, hindi pala 2 beses, 3 kasi. Yung una, tinanggal, pinalitan nito isa. So, pangalawa, tinanggal ulit, pinalitan nitong isa. Tapos, tinanggal ulit, pinalitan na ito ng huli. So, hindi na ho normal yan. Ito namang ating kapulisan, niloloko nyo naman kami. Hindi, ito seryoso ito. This is a serious matter. Alam mo naalala ko? Kayo mga kapulisan, naalala ko? Pabianber. Sige lang. May araw din ng balik sa inyo yan. Hindi man tao ang magbabalik sa inyo. Hindi man mga politiko ang magbabalik sa inyo ng consequence ng inyong pinaggagawa. Pero may balik yan. Hindi ho natutulog ang Diyos. Maniwala ho kayo sa ginagawa nyo yan. Akala nyo nakakaloko kayo. Nakala ninyo talaga ay kayo ay maayos. Akala nyo talaga ay napapaniwala nyo yung mga tao. Sinong tarantadong maniniwala? Sinong gagong maniniwala? Sinong bobong maniniwala na ito'y normal? Wag naman po tayo maglokohan. Nananarantado naman po kayo. Sagad-sagara naman po yan. Sagad-sagara na normal, tatlong palitan sa isang araw. Wala nga yung 24 oras 12 oras lang nga siguro Di ba? Huwag nyo naman nung lokohin ng taong bayan. Alam nyo, ganito Sinaktan nyo na nga, sinugatan nyo na nga, nilagyan nyo pa ng asin. Para talagang idikdik yung pang-aabuso nyo sa amin. Kasi yung ganito, halatang halata na binababoy ninyo ang Davao. Ang pagkalalagay po kay Colonel Patay is just a temporary thing po on OIC at concurrent po siya as chief operations po. So kahapon po, napagdesisyon po ng PNP leadership po ng Pro 11 na ilagay po ang isang tao na particularly in the person of Colonel Marantan na maging acting director. Tapos, yung ilalagay mo, yung controversial na tao, di ba pinangalanan nga pa yan ni Bantag? Na di umano, sabi ni Bantag, hindi ko po sinabi, na meron daw plano na sa kanya. Actually, kahit na hindi natin i-consider yung sinabi ni Bantag, and yet we have to consider that. And yet, kung hindi man natin siya consider, may track record na siya. Di ba? May track record na siya. So ano pa ang sasabihin ninyo? Isang maayos na lungsod, second to Singapore for being safe. Diba? Second to Singapore for being safe.
ang ilalagay ninyong pulis na mamumuno ay isang na-convict na nakulong na. Ha? Nakulong na po. Ilalagay nyo doon. Mamaya papakita ko sa inyo. Baka akala ninyo nambobola ako eh. Papakita ko po sa inyo yan. Ha? Pero sinabi na dito eh. Ito po, in a permanent capacity po. May pribilehiyo naman ng isang alkalde na pumili ng Chief of Police mula sa shortlist na ibibigay sa kanya ng PNP. Gayunman, may mga pagkakataon daw talaga na ang regional director na mismo ang nagtatalaga depende sa sitwasyon. To insulate po yung PNP sa mga ganitong mga political exercises po in terms of choosing po ay pinipili po ng PNP, and this is not only limited po sa Davao. Marami po tayong mga rehiyon na pinibigyan po natin ng especially under the leadership po ng ating current Chief PNP. Kamakailan, kinwestiyon ni Davao City Mayor Basa Duterte ang pag-relieve sa lahat ng station commanders sa 19 na police station sa lungsod noong Lunes. Hindi raw ito makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Davao City, kung tingin daw nila na hindi epektibo ang mga tauhan ng Davao City Police. Bakit daw laging kinikilala ang mga pulis ng Davao City bilang top-performing police office sa rehiyon? Ipinunto rin ni Mayor Baste ang datos sa Safety Index kung saan pangatlo na bang lungsod sa safest city sa Southeast Asia kasunod ng Singapore. Pero meron daw extraordinary at unwarranted na pagbabago sa PNP na sa tingin ng alkalde ay politically motivated. Gate naman ng PNP, hindi dapat haluan ng politika ang balasahan sa hanay ng pulisya sa Davao. This is not really limited sa Davao City. Medyo siguro because of the some of political issues na kanahaluan po ng kulay po ito. But we want to assure everyone na this is far... Madam, sinong niloko ninyo? Hindi. Ako nagtatanong lang ako, madam ha. Sino sa tingin ninyo niloloko ninyo? Yung mga tangan-tanso. Yung mga bayarang vlogger na tanso. Ha? Yung mga ensimada vlogger. Yun ba ang niloloko ninyo? Diba ho? Kasi sila, mga tanga, mga uto-uto, mga gullible. Pero kami ho, sinong gago, sinong tangang maniniwala na ganun ho ang sitwasyon? Mantakin mo ha. In a span of 12 hours, 3 beses nagpalit. Anong katarantaduhan yun? Kasasabihin ninyo, normal? Normal? Ano, sino maniniwala sa inyo? Sa normal nyo, ha? Ano? I mean, eto, madam ha, kung meron ka mang siguro lunsod na magulo, dito talagang walang kapayapaan, normal pa siguro doon magpapalit-palit. Diba? Let's give the benefit of the doubt na kayo ay totoong for the better. Pero hindi ang lunsod ng Davao. Ang tinutino ng mga taga Davao eh. Number 1 yan sa Pilipinas na maayos, tas yan pa talaga yung gaganyan ninyo. Alam nyo, madam, maniniwala lang sa inyo? Yung mga bangag. Hindi, totoo lang yung mga lutang, yung mga naka-hit-hit, yun lang ang maniniwala sa inyo. Pero yung mga matitinong tao, hindi yung maniniwala sa inyo. Di ba? Sa dami-dami ng papalitan nyo ng paulit-ulit, yan pa. Ika nga, meron tayong kasabihan, di ba? Sa English, pero tatagalogin ko na lang. Ha? Pag ang isang bagay ay nagfa-function ng maayos, hindi mo kailangan baguhin. Di ba? Kung ito'y nagpa-function ng maganda at hindi naman sira, if it's working, you don't change it. Di ba? Ito, hindi lang nagpa-function, maganda pa ang pag-function. So, sino ang niloko ninyo dito? Akala nyo ba nakakatuwa yung mga ginagawa ninyo? Nakala nyo talaga? Nakakaloko na kayo eh. Kaya nga napuno na ang salop. Kaya nainis na ho ang mga Duterte. Kasi lantaran na ho yung pambababoy ninyo sa Davao. Hindi ho yung mga Duterte ang binababoy ninyo. Mga taga Davao ang binababoy ninyo.
far from reality yung nangyayari po na sinasabi nga. Dinudugtong po itong mga nangyayari po sa Davao because of the current political issues. Si Vice President Sara Duterte naman, sinabing hindi niya alam ang motibo sa likod ng nangyaring balasahan sa Davao City Police. Nakita man nato ang statement no sa ato ang mayor, nakita nato didto nga gisulti niya na always recognize ang Davao City Oh, Police. nagasulti man, sulti man. Nagasulti. Ano yung nagasulti? Sensya na po, dili pala ako Bisaya, dili ako makasabot. Sino daw isulti? Office as a best police office dinhi sa region. In fact, dili lang na dinhi sa region because during No. my term twice nahimong best. Ayun, nagsabi, nagsulti na ang mayor ng Davao. Yun, sinabi na ni mayor. Hindi lang taga Davao, ako din na Vienna, Austria, nagagalit din. Ay. City Police Office in the country. So wala ta kabalo sa motive behind Wala ko kabalo, dili man ko balo ha. Ibig sabihin hindi ko hindi ko alam. sa ingon ana, pero kita diri sa Davao City, we are law-abiding citizens. Suportado naman ang Davao City Police kung sino man ang pipiliing mamuno sa kanila. Abay, syempre, alam naman pumalag sila. Alam naman sabi nila, hindi namin suportado yung inilagay nyo. Hindi pinag-initan sila. Naman. Baka sabi nga na sulti man ni Mayor, basti, bakit magpalit? Kung dili naman na magulo. Ng Hanay. Nagbabalita mula sa Eto sa may nagsabi kasi dyan Tapos ang ipapalit ay yung may kaso. Correction, Your Honor. Correction, hindi ho may kaso ang ipinalit. Ang pinalit po ay ayan Marantan, lead cap in 2013 at Timon, rob out case. Alam mo kung anong nangyari dyan, Alam mo kung anong nangyari, Sa checkpoint. Naku po. Eto makinig kayo na mabuti. Makinig kayo mabuti. Si Mayor Baste, tinanggalan ng security ng pulis. Tinanggal. Confirm yan. Galing mismo yan. Doon. Si Pangulong Duterte, tinanggalan din. Alam ko yan. Sure yan. Lahat po ng mga Duterte supporter na merong security po ay tinanggalan nila. Tapos diyan nagmi-meeting sa Davao. Tapos merong checkpoint. Tapos ito ang nilagay mo. Wala akong sinasabi Wala akong sinasabing may gagawin siya. Pero siyempre, hindi mo maaalis yung takot. Diba? Hindi mo maaalis. Feeling ko nga pananakot to Para yung mga pupunta doon na Duterte supporter na alam naman natin may mga banta sa buhay. Diba? Tapos magkakaroon ng ganyan. Naku, ni Lucita Moniz, maraming salamat po. Baka matakot ng pumunta doon. Hindi, walang biro Diba? Hindi yung maganda ito. Nakakagalit. Sino ba ito si Marantan? Tingnan natin GMA ho nagsabi nito, hindi po ako. Wag ko kayo magagalit. Ayan. Kaya lang, hindi ko mabasa, malabo. Pambira, Sandali. Mababasa din natin yan. Hanapin natin muna dito. Wait lang. Wait lang. Wait. Yan. Wait lang. Antay lang. Antay. Ito. Ilalagay ko muna dito sa cellphone ko para mabasa ko. Ayan. Okay, basahin natin Ayan. Sabi dito, Marantan and 12 other policemen were ordered dismissed from service.
Dismiss. Ulitin ko. Para sa mga bungal. Ay, mga bingi. Master, salamat ha. Dismiss from service in April 2014. Ha? Dismiss. Yan si Marantan. Ito, GMA nagsabi niya na. In connection with the alleged Atimonan rob out in January 2013, he was ordered reinstated in 2017 after the affiliated Board of National Police, NAPOLCOM. Marantan and the 12 other police officers were found, guilty of serious irregularity in the performance of duty according to March 5, 2014 decision signed by then PNP Chief Director General Purisima. Halinaw. Hindi ito inimbento, hindi ito fake news. Siya po at kasamahan niyang 12 pulis were found guilty. Ang desisyon na yan ay noong March 5, 2014. Di ba? Sabi dito, 12 people including environmentalist June Lontok were killed in what the respondents claim was a legitimate shootout against criminal elements, but was later ruled by NBI as a rob out. So, merong nangyaring checkpoint, tapos sabi na lehitimo daw na barilan na naganap. Dahil pumalag, ganyan-ganyan. Pero ang sabi ng NBI, it was a rob out. Binura. Marantan was wounded in the incident. In 2023, Marantan as head of the PNP's CIDG. Grabe, naging head pa. And the National Capital Region was instrumental in the enforcement of search warrant on the home and land property of fugitive. Siya pa pala ang pinuno. Pag-inspect ng bahay ni Tebes, the alleged mastermind. Double whammy yun. Bakit kanyo? Double whammy yun. Bakit kanyo? Kasi, naging guilty na nga siya diyan sa kaso niya. Diyan sa March yan 2014. March 5, 2014. Guilty po ito Hindi po ito iniimbestigahan pa. Guilty po according to the news ng GMA. Guilty po ang sabi ng PNP at ang sinabi rin ng NBI, it was a rob out. Tapos, siya pa ang namuno noon sa palpak na search sa bahay ni Congressman Tebes na kung saan napawalang sala yung nakuhang di umanong mga baril daw. Palpak na nga, yan pa nilagay, dati pa nga natanggal, ibig sabihin, hindi malinis ang record nito. And this is not just a haka-haka ni Gadon, hindi ho ito. Hindi ho ito, ito po ay talagang may record. Tapos, sasabihin ninyo na ilagay siya sa Davao? Oh my golly, what the fuck? Diba? Maniwala ko kayo sa akin, delicate so yan. Paano pag may checkpoint dyan sa Davao? Walang security si Baste. Mga tao na lang niya siguro, mga tauhan niya sa opisina o mga personal na mga hinire niya. Pero syempre, hindi mga pulis yan kasi tinanggalan siya ng security. What a coincidence. Tell me now, it's this normal? Gago! Hindi. Yung spokesperson ng yung kapatid ko dyan,
Yung may pareho kami nunal, ha? Normal po ba na maglagay ng ganitong klasing, normal po ba na tinanggalan si Mayor Baste na anak ng dating presidente? Ni kahit si Pangulong Duterte tinanggalan ng PSPG na nakatira sa Davao silang pareho. Tapos, ang inilagay nyo may atraso, may record pagdating sa checkpoint. Alam mo, ako suwestiyon ko sa iyo, Mayor Baste. Dapat every checkpoint, meron na kagad na nagbibideo. Live. Hindi po, wag nyo hong i-record kasi kung i-record, pag may mangyari sa inyo, pwedeng kunin yung cellphone. Iba ho yung naka-live na. Pag may checkpoint, i-live nyo po. Boss Dada, pakisabi kay Mayor Baste. Dapat pag may checkpoint, naka-live siya. Para talagang malamang kagad ng taong bayan kung merong gawin sa kanya. CCTV, mahirap din yung CCTV. Hindi naman naka-stream yan eh. Paano kung may nangyari tapos dinukot yung CCTV? Alam mo naman ngayon, dinaig pa ang martial law ngayon eh. Hindi, martial law na po talaga ngayon, sa totoo lang. Tahimik lang, di ba? Tahimik lang. Pero wala eh, wala talaga eh. Nagagagawa na po tayo eh. Medyo lantarang lokohan na ho ito. Mga kababayan, hindi na ho ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, alam nyo na pag may mga nangyari sa mga supporter ng Duterte dahil tinanggalan ng mga security at maging ho itong si Pangulong Duterte, alam nyo na ho. At saka si Baste. Di ba? Alam nyo, malupit talaga kayo. Ako, naniniwala ako. Binulag na talaga kayo ng mga damo nyo. Hindi, totoo ha. Ako naniniwala ako talaga. Baka nga naposes na kayo eh. Hindi kasi wala na ho kayo nakikitang ano eh. Ang talagang ginagawa na lang ninyo panggigipit sa kapwa. Diba? Si Pangulong Duterte, 6 na taon na binabatikos yan. Hindi naman niya ginanyan. Wala siyang ginanyan. Wala ka maririnig na ganyan. Pero kayong ngayon nakaupo dyan, grabing panggigipit ang ginagawa ninyo. Grabing panggagago na ang ginagawa ninyo sa taong bayan. Akala ninyo forever kayong nandyan. Akala ninyo forever kayong mauupo dyan. Alam nyo, darating ang panahon, lahat ng ginagawa ninyong kasamaan ay babalik sa inyo. Ayoko na lang magsalita, pero di ba? Ayoko na lang magsalita, pero sige lang, gawin nyo lang. Nang mapahamak lalo ang inyong kalalagayan ngayon. Hindi, kaya nga alam mo ako, naiinis nga ako pagka binabatikos yung sinasabi nila, tayo na bayaran kayo ba mga banateros, bla bla bla. Tapos ang mga bumabanat pa ha. Dito ka mapipikon eh. Hindi naman ako napipikon pala. Dito ka lang maiinis. Ang bumabanat pa, yung wala sa Pilipinas. Ang kapal din na mukha no? Yun pa yung talagang magsasabing, kami pa pala ang bayaran. Hindi po kami, nag-iingat lang kami sa aming mga buhay porket wala kayo sa Pilipinas. Porket protektado kayo ni Uncle Sam. Ang lalakas ng loob ninyong bumatikos na kesyo kami pa. Kami nga kahit ganito, wala nang, alam mo, usap-usapan na nga lang namin sa SMN na yan. Baka one day, biglang lusubi na lang yung SMN na. Diba? Kasi sa totoo lang, sino ba naghahatid ng balita na ito? Walang iba kung hindi SMNI at yung mga vloggers na pinipilit ninyong gawa ng kwento. Di ba? Ginagawa nyo ng kwento yung mga nakadikit na vloggers sa SMNI. Hindi lang po kaming mga banateros. Lagi nyo ang ginagawa ng kwento. Di ba? Alam ko, galit na galit. Meron isa diyang galit na sekretary. Hindi ko na lang papangalanan. Maybe in the proper time. Maybe. Mary Grace Ramos, salamat po. Meron akong kilalang sekretary ng galit na galit sa mga banateros. Sa totoo lang, alam ko yun.
Hindi ko na babanggitin. Actually, dalawa sila eh. Ngayon, isa na lang. Yung isa, mapayapa na ang kanyang buhay na hindi na siya masyadong ano. Pero ngayon, yung isang sekretary galit na galit eh. Kasi pinupunan namin yung pagiging bida-bida niya. Kaya galit na galit. Di ba? Gawin nyo kasing ano eh. Yung tama lang ang gawin nyo. Ewan ko ba kung... hindi ko talaga maintindihan. Ito hindi ko maintindihan bakit kayo praning na praning sa mga supporter ng Duterte. Praning na praning kayo kay Duterte. Napaulit-ulit naman niya sinabi. Ito, paulit-ulit niya sinabi, and we support that. As Banateros, we support that. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Pansinin nyo sa lahat ng mga vlogger, kaming mga Banateros lang ang nagsasabing, oo, ayaw din namin mag-resign si Marcos. Sa lahat ng mga vloggers, karamihan, di ba, gusto na pag-resignin si Marcos. Bakit to? Kasi kami, we follow our leader. Ang pinuno ng aming revolusyon na si Pangulong Duterte, sinusundan namin. Sabi ni Pangulong Duterte, wala ka namang dapat ikatakot dahil walang planong pagpapabagsak sa'yo. Ganyan kami. Masunurin kami kay Pangulong Duterte. Pero bakit tayo ang pinag-iinitan? Kasi nga, pag bumira kami, pag bumanat kami, sagad sa buto, talagang umiiyak. Hindi, umiiyak talaga itong mga politiko na ito. Diba? Kasalanan ninyo eh. Masama, mga demonyo kayo eh. Sama na mga ugali ninyo eh. Anong gusto nyong gawin? Purihin namin kayo? O tatahimik na lang kami tulad ng ibang mga vlogger ninyo? O na DDS? Hindi kami tatahimik. Kala ninyo? Porket na nakuha nyo ibang Duterte supporter, kami tatahimik. Fuck you ka. Wala akong binabanggit na pangalan, linawin ko. Wala akong binabanggit na pangalan. Basta, antayin ninyo. Antayin ninyo yung tamang panahon, ha? Easy lang. Malapit na. Lapit na birthday ko. Lapit na. Panoorin nyo to. Sa unang pagkakataon, walang hindi sound sa akin. dadalo Bakit si kaya? Vice President Sara Ay, Duterte nako, wait lang. sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabay sabing itinatalaga niya ang sarili na designated survivor. Sa Amerika, yan po ang nagiging pangulo pag may nangyari sa pangulo at iba pang opisyal sa isang pagtitipon, pero may ganyan nga ba sa Pilipinas? Nakatutok si Mariz Umali. Sa taunang State of the Nation address ng Pangulo, kasama sa mga dumadalo ang Vice Presidente, kinumpirma ng Kamara na imbitado sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22 si Vice President Sara Duterte. Pero nang aming tanungin kung pupunta siya, grabe yung hinga nyo yun, ha? It speaks so much. Hinga pa lang, alam mo na eh. Nakita niyo yung paghinga niya? Ha? Doon pa lang, alam mo na kagad yung laman ng kanyang saloobin, yung paghinga pa lang niya. No. No, I will not attend the SONA. Ang tagal niyang pinag-isipan yun. Talagang sinigurado niya, sasabihin ko na ba na malapit na? Sasabihin ko na ba na malapit na o hindi pa, ha? Sige, tuloy. I am appointing myself as the designated survivor. sa konsepto ng designated survivor gaya ng sa Amerika, pinaliliban sa isang pagtitipong dadaluhan ng Pangulo at iba pang opisyal na kasama sa line of succession ng Presidente para sakaling magkaroon ng pag-atake na ikamamatay ng mga naroroon ay maaari siya magsilbing pansamantalang Pangulo. Pero dito sa Pilipinas, walang ganito. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasaad ng designated survivor. Minsan ang nagpanukala ng Designated Survivor Bill noong 2019 si dating Senador Panfilo Lacson. Pero wala man sa batas. Grabe yun, Sinabi ng isa sa mga Grabe yung title ni Jojo de Guzman. Yung mga yan, sabi ni Jojo, bobombahin. Si Jojo de Guzman talagang hilig sa bomba. Bobombahin ng kamera. Grabe yung title niya, no? Di ba? Pero grabe to eh. Grabe tong bitaw ni Bibi Sara, designated survivor. Alam mo, may balita nga ako eh. Gusto nyo malaman yung balita ko? Meron nga ako narinig eh. Hindi ko na nasasabihin. Siyempre, marami pa rin tayong dyan eh.
Basta, hindi ko na lang babanggitin. Kasi marami naman tayo naging kaibigan sa OP. Yung mga basta yung mga tao-tao dyan na nakakapasok ng at saka nandun sa mga pagtitipon na akala nung iba, hindi ito mga opisyal, mga alam mo, may nadinig nga ako may nagwawala daw Meron daw, hindi nila niya in-elaborate, pero nagbawala na naman daw si sabi ko, ay sus, kilala ko na yan. Wag mo nang sabihin, baka marinig pa, pinakikinggan tayo sa Viber ba. Sabi, meron daw talagang umikot ang tumbong meron daw talaga, may nagalit daw talaga kasi anong designated survivor? So, ibig sabihin, ganito ang gagawin mo? Ganon? May matindi daw talaga yung naganap. At saka grabe daw. Talagang nagpatawag daw talaga ng ewan ko kung ito, hindi ko matawag kung ito ba'y meeting na talaga pinadouble check daw. Pinadouble check daw yung security ng buong Congress, ng buong House, sabi. Oo, ganun daw talaga. Sabi ko, alam nyo, wala na talaga kayo sa hulog, Hindi kasi, ganyan na mga praning Hindi, ito, walang biro ito, Ganyan na mga praning. Ako kasi nagkaroon akong kaibigan na Hindi ko na lang sasabihin, pero nagkaroon akong kaibigan, wala na, nakakulong na yun Nagkaroon ako ng kaibigan na, na praning. Alam mo na, ibig sabihin ko ng praning. Yung TH, alam mo yung TH? Alam mo yung TH? Yung tamang hinala. Meron na ba kayo naging kaibigang praning? Meron kayo naging kaibigan? Yung talagang yung may TH na? Yung tamang hinala? Meron kayo narinig na gano'n? May kaibigan kayo? Lahat na lang na sabihin mo, may tamang hinala sila. Lagi na lang, ako ba yung pinapatungo mo? Ako ba yung parang gano'n? Iba naman yung jowa, kayo naman, pambihira naman kayo. Iba naman yung tamang hinala. Tama talaga hinala niya mga jowa nyo. Ng babae ba naman kayo? Talaga magiging tamang hinala yan. Napatunayan nyo naman babaero kayo. Talagang magtatamang hinala yan. Iba yung sinasabi kong tamang hinala, yan po yung mga praning, yung may tao. May nakamanman sa akin, may nakasunod. Mga ganyan, tamang hinala. May mga ganyan. Alam mo na, kasi syempre, pagka ganyan talaga, hindi maiwasan yung mga ganyang klaseng tao yung tamang hinala. Bumalangkas ng 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna, wala naman daw masama rito. Yan, si J. Guevara, sigurado ako maraming kaibigan tamang hinala yan. Meron nga yung kaibigan dati na tamang hinala Oo, yung kaibigan niya na sobrang nangangayayat na. Sabi ko sa iyo, gulatin mo yan. Baka bigla ka saksakin yan. May daladalang ice pick yan. Ganun yung mga tamang hinala Lalo't wala pa rin daw batas na naipapasa kung sino ang hahalili sakaling mawala ang Pangulo at ang mga susunod sa line of succession na pangalawang Pangulo, Senate President at House Speaker. Anong kaibigan ko yun? Kaibigan mo yun. Hindi ko naging kaibigan yun. Unang kita ko pa lang, alam ko ng sintu-sintu yan maniwala ako. Alam mo ako sorry as to say, pero sa dami ko ng ko yan may gift kasi ako sa totoo lang. Kanya-kanya tayong gift pero ako, ang lakas ng gift ko sa discernment. Alam ko na kaagad pag ang isang tao may something. Pakilala pa lang sa akin. Pagkamay pa lang sa akin, alam ko na kaagad kung itong taon to si either sintu-sintu to o kaya tanga to. Noon nakilala ko yung sabi ko, wala to. May topak to. Pero yung, iba ba yung sinasabi mo? Kasi lahat sila kasi. Lahat kasi ng mga tanso vlogger, ganyan ng Siyempre, mana-mana lang yun sa amo. Siyempre, praning yung amo, praning din sila.
Hindi totoo. Praning niya mga yan eh. Mga walang niya eh. The Vice President doesn't have to be there. Wala naman siyang role doon eh. Kaya tama yung ginagawa niya na she will not stay there so that if something happens to them, Kay Jay ka lang ata nagkamali. Grabe naman kayo. Jay. Hindi, alam mo, ito Ito, ngayon ko lang sasabihin. Pero, wag muna kasi nandiyan si Jay. Mamaya sasabihin ko pag wala na si Jay. Ha? Meron akong sasabihin sa inyo tungkol kay Jay, ha? Pasabihan nyo ako pag wala na si Jay. Ikikwento ko yung ha? Itong pananaw ko dito kay Jay. Pag wala na siya, baka masaktan eh. mayroon pa tayong presidente. Pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, wala naman daw sila nakikitang banta sa paparating na SONA. Ang tingin ko personally, parang pabiro lang yun. Joke lang yun. Kasi alam mo naman yung pamilya nila, di ba, mahilig magbiro eh. So, but of course, baka iba ang reaction ng security officials natin, di ba? So far, wala naman kami naririnig. Alam mo, buti pa itong siya, ayan, Secretary ng Velasco, talagang relax na relax eh. Ganyan dapat ang inyo. Kasi kanya-kanyang tama yan eh. Dapat ganyan lang ang tama nyo sa buhay. Yung relax lang kayo. At least ito ngayon, merong parang bagong magandang sinabi itong si Velasco. Ito yung shake dyan ng camera ngayon eh. Hindi, at least naman siya, di ba? Relax lang siya. Cool. Pare, relax. 2 jongs. Relax lang. 2 jongs lang tayo, pare. Pre. Because of that, then we have to do additional security. Dagdag ni House Secretary General Velasco, ina-anticipate na nila ang lahat ng posible mangyari sa SONA. Halos araw-araw na rin daw nagpupulong ang kanilang security team kasama Wala na ba si Jay? Wala na. Presidential Security Command para ma-assess ang security situation at maabatan ang anumang banta rito. Ayon sa House Secretary General, kung sakasakali, ito ang kauna-unahang pagkakataong hindi raw dadalo ang isang vice-presidente sa Kahit nga si Lenny Robredo, tumadalo eh. For the first time, di ba? Ano masasabi natin? Pwede ko na bang sabihin? Pwede ko na ba uling sabihin? Yung salitang I told you so, di ba? Sabihin na lang natin, we told you so. We told you so that yung unity team ay unitae talaga. Naalala ko to. Alam mo yung naalala ko dito? Yung okay. Meron ka naalala dito. Ladies and gentlemen, ang unity team. Basta tayo ay kasama. Basta tayo sama-sama. May pa ganun-ganun pa, Christopher. Maraming salamat po. Naalala nyo yon yung commercial nilang Gago! di ba may paganong-ganon pa sila noon, di ba? Ngayon, anyari? Anyari? Sinabi ko naman kasi sa inyo, nagtiwala kasi kayo eh. Di ba? Kayo kasi nagpapaniwala kasi kayo. Pag sinabi ni Duterte, ni Tatay D, yun na yun. Sinabi na ni Tatay D. Ang dami sa inyong hindi na sige ka, tanungin uli natin. Hindi ito para ikundina ha. Hindi ito para ikundina. Para lamang po ito ipahayag sa mga nais pang magbago ng kanilang isip. Diba? Taas nga ho yung kamay dito ng mga nabudol. Pagkatapos mo laitin, sa patataasin mo ng kamay. Bastos ka rin, Sige nga, pakitaas nga yung mga kamay ng mga
nabudol dito, pakitaas nga yung kamay. Taas nyo yung kamay, sige na. Huwag na kayo mahiya. Ay, kayo naman eh. Okay lang naman yun eh. Parang choppy lang ha. Biglang naging choppy. Ha? Sige na, yan. Di ba? Kasi nga, pagka next time, makikinig kayo sa Banateros, ha? Kasi sa Banateros talagang binubusisi namin lahat ng mga bagay-bagay sa mundo na ito. Ha? Maniniwala kayo sa sinasabi namin, ha? Kasi kami po, hindi kami yung vlogger na for the views, hindi kami sumasakay sa agos. Kami malakas ang loob namin. Ito, bigyan ko lang kayo ng kasaysayan ng Banateros, ha? Kami po, ayoko na lang yun eh. Pero si Coach Oli, si Boss Dada, nagkwentuhan na kami nun. Yung kay Bantag pa lang, marami na kagad nagdidiin kay Bantag nun. Wala nagbabantag vloggers eh. Sa totoo lang. Kami yung unang pumunta dun sa Baguio, nakausap namin si Bantag. Lahat nagawa namin. Yung hindi pa wanted si Bantag nun ha. Napunta kami dun, kausap namin. Biglang dumami yung yung traction. Tumaas yung traction. Grabe, dumami na yung mga Bantag vloggers. Kasi alam mo naman yung iba, sakay sa uso. Pag malakas yung views, gagaya rin sila. Di nagbantag vloggers din sila. Kahit hindi naman nila alam talaga yung tunay na kwento, basta sumakay lang sila na sumakay. Tapos dumating na naman dito kay Congressman Tevez. Alam naman natin ang imahe ni Congressman Tevez. Huwag daw tayo maglokohan, alam natin yan. Kaya lang, ang sa amin, mali ang ginagawa. Pag mali ang ginagawa, mali pa rin. Whether that person is or have a good image or bad image, it doesn't matter to us. As long as mali ang ginagawa sa kanya ng gobyerno, dapat nating ibulgar. Tama, mali. Ganun yun eh. Kinampihan natin. Hindi naman natin literal na kinampihan, pero ipinagtanggol natin kasi mali yung mga Kita nyo naman. Nakikita natin. May mga iba pang Duterte supporter dyan. Pinagbintangan pa ako. Bayad kayo siguro ni Tevez, kaya ganyan. Wala kami pakialam. Wala kami pakialam. Kasi it doesn't matter to us. Di ba? Ngayon, kay Pastor Kibuloy, ganun din. Kesyo, sinasabi nila, si Pastor Kibuloy, ganyan. Wala kami pakialam. Basta mali ang ginagawa ng gobyerno sa'yo. Kahit sino ka pa, ipaglalabang ka. Kasi yung mga iba mong issue, unless you are a convicted, iba usapan yun. Kasi convicted ka na eh. Pero yung mga akusasyon, kasi sabi nga nila, dali-daling mag-akusa. Diba ho? Trillanes, for example, kaliwat kanan na akusasyon. Ibig bang sabihin, maniniwala tayo sa sinasabi nitong tao na to? Alam naman nating attack dog ito. Diba? Pag ito ay talagang siya ho ay pag merong gustong sipsipan, talagang aatakihin niya yung kalaban. Ganun no ito. Ito, di ba? Bakit kanyo? Si Senator Bongo, dinadamay niya kay Pangulong Duterte. Hindi, ito kung may problema, sige, bakit hindi si Pangulong Duterte? Diyan ka bitter. Bitter ka dyan di ba? Kay Pangulong Duterte kasi hindi ka kinuwang Vice President. Ba't mo sinasama si Senator Bongo? Alam niya kasi na talaga namang malapit si Pangulong Duterte kay Senator Bongo. Kahit pagbalik-baliktarin mo mundo, talagang malapit si Pangulong Duterte kay Senator Bongo. Tauhan niya yan. Ipaglalaban niya, ipagtatanggol niya yan hanggang kaduluduluhan ng kanyang buhay. Bakit? Ganun kasi po si Senator Bongo eh. Si Senator Bongo nasa tabihan ni Pangulong Duterte at yan ay, ako naniniwala ako dyan, si Senator Bongo ay masunuring kawal ni Pangulong Duterte. Kung ano sabihin ni Pangulong Duterte, susunod yan si Senator Bongo. Kung ano man ang galaw ni Senator Bongo, ako'y naniniwala ay yan ay lagi niyang naitatanong kay Pangulong Duterte. Kaya, idinadamay niya palagi si Senator Bongo. Diba? Kahit to yung mga negosyo ng kanyang pamilya, noong una pang panahon, nagninegosyo na. Kaya nga,
Ang apelido niyan, Go eh. Negosyo, o di ba? Oh. Gago! Hindi, totoo naman eh. Kaya nga ho sila, matagal na ho sila nagninegosyo. Pero ano ginagawa ni Trillanes? Kaliwat kanan, akusasyon. Si Pulong, inakusahan. Gusto lang pala patanggal yung damit. Din sinabi. Sana sinabi na lang niya, gusto ko makita yung katawan mo, ganun. Oh. Si Baste, o di ba gusto pa nga, lagi pa sinasabi niya na kesyo gumagawa daw ng, alam mo yun, ng disturb ang mga Duterte. Yeah? Lagi na lang ganun. Oh. Iyan kasi ang personalidad ni Trillanes. Si Trillanes, hindi mabubuhay yan na walang chismis sa katawan. Dapat si Trillanes nag-showbiz, na lang yan, reporter. Di ba? Kasi yan ang kanyang buhay eh. Buhay niya, kailangan may chika siya. Kailangan may chismis siya. Kailangan meron siyang masasabi or else nalulungkot siya. Pag wala siyang idinidemanda, pag wala siyang inaakusahan, nangihina yan. No, feeling ko yan ang niya eh. Hindi, may mga ganyan talagang tao, 'di ba? Yung iba, kanya-kanyang yan eh. May ibang tao na ma-depress, pero pag sinabi mo ang usapan tungkol sa aso, ayan, medyo sisigla sila, 'di ba? May mga ganon. Kuwari, malungkot yung isang tao, pero pagka sinabi mo ang usapan tungkol sa basketball, o 'di ba? Syempre, tuwan-tuwa yan, basketball, 'di ba? O kaya naman yung isang mga tao, mga banging, ganyan. Tapos pag pinag-usapan mo, pare, anong magandang tugtugan ngayon? Tugtugin natin itong mga ayon. Biglang sisigla na yan. Di ba? May mga ganun eh. Si Trillanes, malantayan. Pag walang chismis. Ayan yan. Wala akong maakusahan. Laos na ako. So, alam ko na. Aakusahan ko na lang si Duterte. Aakusahan ko na lang si Duterte at si Senator Bongo para gumana naman ang buhay ko. Magkaroon naman ng saysay ang buhay ko. Kasi feeling niya walang saysay ang buhay niya eh. Pag yung babanatan ko na lang to si... Ano ba? Yung issue dati. Ano natin yun? I-recycle natin yung issue kay Bongo. Paulit-ulitin natin para naman ganahan ako. Hindi, may mga ganyan, no. Halimbawa, yung Moha Girls, minsan, sumasabay sila sa akin sa sasakyan. Tahimik yung mga yan, no? Mga puyaters siya mga yan, eh. Pagpasok, antok ko yan, tapos may daladalang kape. Tapos, pag nagsimula ka ng chismis, uy! Alam mo ba? Parang mga sirang plaka na. Kasi chismisa na nagaganap eh. Joke lang ha. Mapapanood nila ito, magagalit na naman mga... may mga ganun talaga eh, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ngayon, medyo nananahimik na naman si Trillanes, ha? Medyo nananahimik. Tingnan mo. One day, isang araw, ha? Makakaisip yan ng bagong kaso at akusasyon dun sa makakalaban niyang sino bang mayor ng Caloocan? Sigurado ako, mag-iisip yan ng ikakaso sa mga sa mayor ng di ba si Malapitan ba? Yun. Sigurado akong kakasuhan niya ng mayor ng Caloocan. Pustahan tayo. Mag-iimbento yan ng kung ano-ano para lang ganahan siya sa pagtakbong mayor. Ganyan yung tao na yun eh. Walang gana yan pag hindi nag-akusa ng kapwa. Di ba? Yun totoo. Sigurado ko, yung si anak ni Malapitan, di Malapitan din. Sabi nito, sigurado ko, pag tumakbong mayor yan sa tingin ko tatakbo na may mga pabigas na siya. Pag tumakbong mayor yan si Trillanes, sigurado ako, tambak ng kasong gagawin na naman yan sa Malapitan. Ito antay-tahimik niya sa Caloocan. Wala siyang ginagawa sa Caloocan nun. Ang focus niya, national government. Pero pag tumakbo yan sa pagka-mayor
ng Caloocan, ipupusta ko sa inyo lahat ng energy niyan nakatuon doon. Sigurado ko may mga expose na naman nalalaman yan. Ugali ni Trillanes yan eh. Di ba? Yan ang totoo eh. Oh, ba't ba tayo napunta kay Trillanes? Hindi, wala lang na... Hindi kasi napapag-usapan natin yung yung mga ganitong bagay, yung mga salot sa lipunan. Di ba? Oh, kaya nga ito si BP Sara, balik na tayo kay BP Sara Duterte. Ito si BP Sara Duterte, nagsawa na. Nagsawa na sa plastic, di ba? Nagsawa na ho sila sa pakikipagplastikan. Darating talaga ang panahon na ayaw mo na makipagplastikan, di ba? May sigurado yan. Oh. Sona ng Pangulo. President Wala ang ho hindi akong alam nagdala. na absent eh. Nag-absent ang Vice President. Oh, isipin mo si Leni Robredo hindi nga nag-absent kay Pangulong Duterte pero si BP Sara Duterte nag-absent. Ibig sabihin, ganun na siya kadirin-diri sa mga tao dyan. Hindi natin alam kung iniiwasan niya ba si Marcos? O iniiwasan niya yung asawa ni Marcos? O yung iniiwasan niya si Tambaluslos? Kasi yan eh. Kuta ni Tambaluslos yan eh. Di ba? Kuta ni Tambaluslos yan. So sure ako iyon ang isa talaga sa iniiwasan niya. Bakit po ba kikipagplastikan dyan? Alam nyo, ito ako nga, marami akong kwentong alam. First-hand information. Nagkataon lang hindi ko pa pwedeng ikwento. Kasi yung mga nakuhanan ko ng impormasyon na first-hand na talagang involved sila doon sa kwento, ay nagsasabi sa akin wag ko ikwento sa iba. Wag ko daw i-vlog. Wag ganyan ang lagi nilang bilin. Ikikwento nila sa akin pero wag ko daw i-vlog. How much more si BP Sara Duterte? For sure, marami siyang alam na ginagawa nito ni Tamba na hindi na lang niya kinikwento. Kasi hindi personalidad ni BP Sara Duterte yung magsasalita. Hindi niya personalidad eh. Hindi niya personalidad yung, alam mo yun, yung bumanat. Ano yan eh? Yan yung simpleng karak. Yung tahimik lang baga. Yung ganyan lang siya. Tapos, pag pumitik siya, pitik talaga. Nayayanig ang buong Pilipinas. Nayanig ngayon eh. Grabe ang balita ngayon tungkol dito sa designated survivor. Di ba? Talagang nayanig. Maraming napraning. Marami na naman naaning. Na talagang medyo kitang-kita natin yung galaw. Iba talaga ang mga Duterte. Iba. So in our records po, wala pong first time po yan. Sa isang pahayag, sinabi naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na desisyon ng isang public official kung dadalo siya o hindi. Pero ang sona raw ng Pangulo ay isang mahalagang okasyon para pag-isipan ang progreso ng bansa. Wala nga eh. Anong gagawin natin? Makikipagplastikan siya, sabihin niya, oo, may progreso ang ating bansa. Wala. Ako may tanong lang ako kagalang-galang na Vice President Duterte. Kala mo ikaw Sabi ko kagalang-galang, nag-expect ka naman. Kagalang-galang nga eh. Hindi ako kagalang-galang na Vice President Sara Duterte. Meron akong tanong sa'yo. Ito, matinding tanong to Sana sagutin mo. Seryoso to. Pakisabi kay Boss Dada, pakitanong kay Mayor Baste kung pwede niyang tanong sa atin niya. Madam Vice President, yung hubang imbitasyon sa inyo ay transferable? Baka pwedeng ako na lang ang umattend. Hindi, attend lang ako. Bakit? Kasi sigurado ako masarap yung pagkain eh. 20 million ba naman? Sigurado ako may steak dyan. Tapos may mga wine, may mga red wine, tapos may mga champagne. Baka meron pa yung mga umiilaw na sa mga super club ngayon, yung mga babae na pagka umorder ng champagne na kamahal na double ang price, triple. Kasi meron di ba doon sa Japan.
Meron akong nung kaibigang producer na hapon. O di sabi ko, order ako champagne para dito sa kaibigan ko na hapon. Talagang may ilaw-ilaw pa, may mga babae naghatid, mga Japanese, tapos may ilaw na gumagano yung ilaw nila. Hindi, bawal po yung puputok, yung ganun lang, yung ilaw-ilaw na kumikintab-kintab. May mga ganun. Tapos akala ko siya magbabayad, ako palang pinagbayad. Hayop yan. 50 lapad. Ay, hindi pala. 5 lapad. May 5 lapad. Sabi ko, isang bote, 5 lapad. 20,000 isang bote, sabi ko. Kaya, hindi, walang biro. Kaya, sabi ko, sana, Madam Vice President, transferable yung invitation sa'yo. Ako na lang pupunta. Mabawi ko man lang yung 5 lapad na binayad ko doon sa Japan nung nagpa-deliver ako ng champagne. Bawiin ko na lang dyan sa Kasi sigurado ako, sarap ng pagkain dyan. 20 million ba naman? Pambihira. 20 million ng pagkain. Kahit security, nagpa-party, pambihirang buhay. Grabe nga naman. Paglutas sa mga hamon at ilatag ang mga plano para sa hinaharap. Nararapat lang daw na makita ng sambayanan ang pagkakaisa ng kanilang mga lider para sa kanilang kapakanan. Hinihinga namin ang reaksyon kaugnay nito si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated. Grabe, plastic nito ni Tamba, Ako, tanong ko lang sa inyo, sino ang mas epal? Si Secretary Abalos o si Speaker Romualdez? O si Trillanes? Sino mas epal sa kanilang tatlo? Ha? Sino? Tanong lang naman. Sino doon sa tatlo? Anong bot? Tatlo nga eh. Sino pinaka-epal sa kanila? Secretary Abalos, Speaker Romualdez, o si Trillanes? O letter D, all of the above are fine, thank you. All of the above, Di ba? Sino sa tingin ninyo mas talaga doon? Pinaka-epal, nag-aagawan sila sa trono no? Nag-aagawan sila sa trono ni Marrojas. Nanahimik na si Marrojas Diba? Nanahimik na yung mama. Tas sabi siguro nitong tatlong to, hindi pa pwede. Walang papalit sa trono ni Marrojas. Diba? Hindi, ako aantayin ko yung Ako, totoo, antayin ko yung kampanya period. Antayin ko yan, sigurado ako. Meron dyan kanya-kanyang papel na, yung mga gumagano ng tubig. Kanya-kanya na yan, sure yan. So, abangan natin kung sino sa kanilang tatlo ang mas epal. Kailangan meron tayong epal meter do sa tatlo. Sino doon sa tatlo ang talaga nga namang kakaibang umepal, share nyo na. Wala na si Jay. Kikwento ko na ba yung yung tungkol kay Jay Guevara bago tayo tumuloy sa bago nating topic, Hindi, alam nyo, si Jay Guevara. Ito para lang sa kaalaman nyo. Sinabi ko na sa inyo ito Si Jay Guevara, yan tao yan. Hindi na, totoo lang, yan si Jay Guevara. Nakikita ko dyan yung sarili ko noon. Walang biro. Sabi ko nga may talent, di ba? Ako as a manager, totoo to, as a manager, I can spot kung ang isang tao may talent o wala. Ang tagal ko naging buhay to tandaan nyo, more than 10 years ako nag-handle ng mga babae na mga dancer na mas mahirap ispelingin. Alam mo, ang lalaki madaling ispelingin. Kasi what you see, what you get. Yan ang lalaki. Ang babae, mahirap ispelingin talaga yan. Tignan nyo yung mga asawa nyo. Hindi, totoo na lang. Tapos, pag yan pa, niregla. Kakaiba. Totoo yan. Iba-iba ho yung galawan yan. Talagang, at saka meron silang, meron silang maskara.
Meron silang maskara na kailangan you would see beyond their mask. Ganun ang mga kababaihan. Totoo yan. Sa galing ko ba naman dyan? Sa dami ko nang na-handle na alam ko na kaagad yung mga kiss ass. Hindi, I mean yung hindi bastos yun. I mean yung mga sip-sip lang, alam mo yung talagang totoo, alam mo yung talagang ang nasa puso magtrabaho, alam mo yung nasa puso alam mo yung magpasikat lang, alam mo yung kasi may mga ganun pumapasok sa Moha Girls yung papasok para magpataas ng presyo sa luma nilang gawain. Alam mo yon? Kasi marami dyan yung lumang gawain, yung alam mo na, Tapos maganda, tapos para tumaas ang kanilang talent fee doon sa papasok dito. Tapos gagamitin yung pangalan ng Mocha Girls, tapos pag lumabas na, hindi mabitaw-bitawan yung Mocha Girls. May mga ganun. Walang biro. May mga ganung talent na yung alam mong pumasok lang dito, tapos ginamit. Mga mangga din, yeah. Pagpasok, ginamit, hanggang ngayon hindi maka-move on, ginagamit pa rin yung pangalan. Alam mo kung bakit? Kasi nga, walang talento. Wala hong maipakita, walang disiplina, wala lahat, ginamit. 'Di ba? Yung kanilang pangalan namin, maraming ganun. At sa simula pa lang, naaamoy ko na yun. May mga ganyan. Kaya nga si Jay Guevara po, una pa lang, nakita ko na may talento itong bata ba yan o matanda? Hindi ko alam May talento ito. Although, may mga rough edges, ika nga. Di ba? Walang problema. Ang rough edges, lahat tayo may ganun. Kahit ako noon, may rough edges ako. As in, marami akong rough edges na pinagtiyagaan lang ako ni Mocha. Na, alam mo yon, pinagtiyagaan ako ni Mocha, pinagtiyagaan ako ng tatay ko, tinuturo sa akin yung tama. Diba? Ibig sabihin, may mga ganun tinuro sa iyo ng tama, may mga rough edges ka nun, pinakinis ka. So, ibalik mo rin ngayon yan sa tao. So, pag may makita kang medyo okay, may talent, merong magandang puso, totoo, may magandang puso, pero may konti lang mga mali, pwede naman ayusin. As long as, number 1 criteria ko, marunong makinig. Pangalawa, humble. Alam mo yung humble? Yung pagkain, humble. Hamburger pala yun. Hindi, humble po. Kasi importante yun. Yun ang unang kriteryang hinahanap ko. Pag ang tao mayabang na kagad sa simula pa lang, malabo na yan. Ang mayabang, hindi na umaasenso sa buhay yan. Ang mayabang, hindi na yan nag-i-improve. Bakit? Kasi nga mayabang Di ba? Bakit to? Kasi nga, feeling niya siya na pinakamagaling. Di ba? Pag pinuna mo, iiyak. Nagpapakaawa. Sasabihin, inaapi. Yeah. Dami ko nang may mga ganyan akong talento Yung pag pinagagalitan mo, parang iisipin, pinag-iinitan niya ako. Pinag-iinitan ako ni Sir. Di ako ni Sir. Tapos gagawa na ng chismis siyang mga animal na yan. Bakit kaya sa akin si Sir galit na galit? Bakit yung iba favorite niya? Gago ka pala Talagang favorite ko pag sumusunod sa akin. Pero kung hindi sumusunod sa akin, talagang pagagalitan ko araw-araw. Hindi, totoo. Kaya minsan, di ba, may sinasabi nga iba dyan na favorite ni, di ba, not by CJ. Hindi. Kasi sumusunod lang yung mama. At saka, kay Master Judea, hindi mo naman na kailangan na sabihan si Master Judea. At kung meron man magsasabi sa kanya, si Coach Oli. Kasi si Coach Oli yung unang, si Coach Oli talaga yung nakilala ni Master Judea at nagpakilala sa amin. So, sa madaling salita para bagang discipler niya, ganun. So, ganun ang toka namin. Yun na, ina-explain ko lang kasi baka sabihin nyo, niloloko-loko namin si Jay Guevara. Hindi. Kasi nga, kaya namin naloloko yan, naaasar yan. Kasi po, hindi ho yan pikon. Hindi po yan iyakin. Di ba, yung pag pinagsabihan mo, sunod, hindi yung
Pinagtutulungan nila ako. Hindi ganon, hindi ganon. Ayoko sa ganon yung mga drama. Hindi ayoko na mga paaruga. Kasi kung paaruga ka, abutsa, ayoko nga magjowa, paaruga ka pa. Hindi, di ba? Pagpapaaruga ka, ayoko nga nag-aaruga ng babae. Paaruga ka pa sa akin. Oh, di ba? Oh, yun lang. Oh, anyway, tuloy natin. Next. Oh, ito. Ay, nako. Ito. Sandali, Ito. Pakinggan. Nakakaengganyo ang Ano to? paghahanap Ano tong kay balita Pastor na to? Apollo Wait lang. Kibuloy, lalo't 10 Wait lang. piso ang patong niya sa ulo. Kaya ang PNP nakatatanggap na raw ng maraming tawag, ng ilan tila nanlilito lang. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian. Ulit. Nakakaengganyo ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy, lalo't 10 milyong piso ang patong niya. Balita ko, pinag-usapan daw ako dito. Hindi. Ang galing mo ha. Ay sakto, pagtapos ko, tsaka ka lumabas ha. Ang bihira ka din ha. Huwag mo nang i-rewind ha. Huwag mo nang i-rewind. Baka masaktan ka. Sa ulo. Kaya ang PNP nakatatanggap na raw ng maraming tawag, ng ilan tila nanlilito lang. Nasa Para kasi kayong mga gunggong eh. Ewan ko tong DILG. To si Abalos talaga. Bida-bida. Sa tingin mo... Ewan ko sa'yo. Ito ha. frontline ng balitang yan. Ganito ang perspective ni Abalos sa mga taga KOJC. Ganyang kababaw ang pag-unawa ni Abalos sa mga taga KOJC. Kasi definitely, ang mga, siguro, hindi ako sure ha, siyempre, sino ba ang crowd ni Pastor Kibuloy? Walang iba kung hindi mga taga KOJC. So, nag-alok ng 10 million na galing sa hindi tamang paraan, illegal na paraan, di umano, akala nila makakaakit sila ng mga taga KOJC at isusuplong si Pastor Kibuloy. Kasi nga, ang tingin nila sa mga KOJC, mga mukhang pera, o di kaya mga masasamang tao na masusuhulan ng 10 million. Alam mo, Abalos, huwag mong igaya ang mga taga KOJC sa inyo. Hindi, ako, eto lang ha. Wag mong igaya mga taga kay. Alam mo mga taga KOJC. Sa tindi ng nila, ng kanilang kingdom economy. Ewan ko kung anong tawag nila doon, nakalimutan ko anong tawag nila. Sila ho ay may kusang pagsasakripisyo. Meron silang ginagawa talaga nila yan. I mean, I really don't know fully yung kanilang doctrine. Pero one thing ang sure ako sa KOJC, that they're doing this from their heart. Wala ho sa kanila ang napipilitan. Kasi if you want to go, leave. No one is forcing you. No one is forcing you to stay and to give tithes or to give or to serve. Wala. If you don't want, walang problema. Alam niyo, sa dami na naming nakausap ng mga taga KOJC, ni isang tao, wala akong naamoy na napipilitan lang siya doon. O hindi niya alam ang pinasok niya. Kasi alam niyo, ako po pagdating sa ganyan, mataas ang kilay ko eh. Pagka ganyan, mataas ang radar ko. Tandaan niyo, laking rin po ako. Mula high school po lumaking church na po. Alam ko ho, pag ang isang tao na andun lang dahil may gustong kapakinabangan o kaya naman napipilitan lang dito sa dami ng nakakasalumuhan at hindi lang ho yung mga worker nila nakakasalumuhan namin ha. Kahit yung mga ordinaryong mga kanilang mga kongregasyon nakakasalamuhan namin. Wala kang maaamoy sa kanila na napipilitan to. Puwersado ito. 'Di ba?
mga peke itong, hindi, yung kanilang pagsunod galing talaga sa puso. Hindi dahil sila'y nakikinabang o hindi kaya dahil sila'y pinilit o wala silang choice. Walang ganun. Kaya pang iinsulto sa membro ng KOJC itong alok na 10 million. Ang akala nila merong maaakit dito sa 10 million nila. Sorry to say, Abalos, wag mong itulad yung sarili mo sa kanila. Hindi, totoo. Etong mga to, ang pera sa kanila, wala. Hindi sa kanila yan. Sa kanila talagang, sabi ko nga may pagka-alien sila . Which is true. We should be. As a matter of fact, di ba? We no longer citizen of earth, we are citizen of heaven. So our mindset should be in the things of the Lord, the kingdom. Ganun dapat. At ganun ang nakikita ko sa kanila, ha? Again, we're not the same doctrine, pero yun ang nakikita ko sa mga puso at isipan ng mga taga-KOJC. Ganun ang thinking nila. Kaya insulto ito. Insulto ito sa kanila. Yung mag-alok ka ng 10 million, akala mo naman isusuplong nila. Una-una, hindi naman talaga nila alam kung nasaan. Pero kalokohan eh. Si Brian Castillo. Mula nang maglabas ng wanted poster at 10 milyong pisong pabuya para sa makapagtuturo kay Pastor Apollo Kibuloy, dumarami na raw ang natatanggap na tawag ng Philippine National Police na nagsasabing may impormasyon sila kay Kibuloy. Pinagtitripan lang kayo ng mga tumatawag na yan. Hindi sa tingin ko lang, ang daming ganyan, prank calls. Oo, nagtitripan lang kayo niyan. Hindi naman natin tatanggapin kaagad-agad po ito. Baka meron po doon ay nililigaw naman yung ating focus. That is not impossible, sir, na baka meron dyan na talagang tatawag para lang sabihin na nandito, para lang iligaw yung ating mga investigador at ating mga operatiba. That is why we are carefully validating. Sabi ni Diego Latigo, tatawag daw siya bukas. Uy, wag! Sige ka, baka mamaya kasuhan ka na. Alam mo naman, si Diego Latigo, moderator to ng Banateros, kasuhan nga yan. The information being provided by those people calling po yung ating hotline po. Wala raw nakikitang mali ang pulisya sa pag-aalok ng reward money. Matatanda ang sinabi noon ni DILG Secretary Benner Abalos na galing sa mga pribadong individual ang pabuya na dismayado umano sa takbo ng kaso. Sabi naman ng PNP, hindi bago ang pag-aalok ng reward money na galing sa mga pribadong individual. Alam po natin, pag may mga heinous crimes, even yung mga families po ng victim na mga civilian po ay nag-o-offer po. Uy, Boss Spencer, how are you? Are you well? Boss Spencer, hindi ko lang nasabi sa'yo, tigil mo na yung paninigarilyo. Maaari hindi ka magkasakit. Alam mo, maaga kang niyan. Sige ka. Sayang lahat ng pagtatrabaho mo dyan bilang OFW sa Hong Kong. Kung magkakasakit ka, tandaan mo, there are 2 treasures in life. Tandaan mo, 2 ang treasure sa buhay. Huwag mong kakalimutan to, ha? 1, time. Oras. Ang oras, pag lumipas, hindi na nare-rewind dyan. Kahit anong gawin mo. If opportunity knocks, wag mong pagbuksan. Hindi, buksan mo siyempre. Buksan mo. Kaya yun, time. Second, health. Yan ang mga bagay na hindi mo na marirewind. Marami dyan sa sakit sa ating katawan, lalo na pag medyo nagkakaedad, di ba? Yung diabetes, halimbawa. Kahit pa anong gawin mong diet, napakahirap na ibalik sa dati. Kaya take care of your health. Tigil ko nga, Boss Yossi. Yan, palakpakan. So sa mga may edad na ho dyan, hindi lang ho kay Spencer yan. Lagi niyong tatandaan, time and nakalimutan ko na kagad yung isa. Health. Ganun eh. May dementia kagad. Hindi totoo. Time and health. Yan ang hindi na marirewind. Alam nyo, mas dami akong kwento dyan, pero alam mo na, pag tumatanda ka talaga, medyo
Tuloy natin to. Pinag-iisipan po yan ng PNP na maglabas din po ng reward po with respect to this case. Pero kailangan po kasing dumaan po sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines po with respect sa giving. Yan, ikaw din, Jay Guevara, tigil mo na yan. Pati yung pagkain mo ng chicharon. Saka maraming kanin. Of rewards po. Master Judea din, malakas man ni Garillo. Ay, hindi ko alam. Alam niyo, walang nadudulot yung sigarilyo na yan. Mga babae na lang kayo. Hindi, biro lang. Biro lang. Gayahin nyo na lang si Jojo. Tingnan nyo si Jojo, ang payat-payat na. Kasi panay ang amoy. Ayon naman kay Vice President Sara Duterte, karapatan ng gobyerno na magbigay ng reward money. Magugunit ang koneksyon ni VP Sara noon ang umano'y marahas sa paghahain ng arrest warrant laban kay Kibuloy na malapit sa pamilya Duterte. Right man na siguro Dili sa man. ato ang gobyerno Ato-ato. and sa DILG nga magpagawas og rewards para sa mga wanted na mga tao kanang mga Dili man. dunay warrant of arrest. Naniniwala naman ang PNP na nasa Pilipinas pa rin si Kibuloy sa kabila ng agam-agam na nasa China na ang pastor. There is also a possibility na dumaan po siya sa backdoor pero lahat po yan ay Tanungin nyo kay Trillanes. Pagdating sa backdoor, si Trillanes ang kabisado niya yan. Mahilig siya dyan sa backdoor eh. verify pa po natin but as we speak po naniniwala po tayo na there are indication at na nandito pa naman po yung mga hinahanap natin. Inaalam din kung may pananagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabing alam niya kung nasaan si Kibuloy pero secret daw. Sabi ng kanyang dating presidential spokesperson na si Atty. Salvador Panelo. Grabe yung suit ni Atty. Panelo. Parang Michael Jackson ng datingan di ba? Yan, tingnan nyo. Itsura pa lang Hindi mo matanda na yan pero ganyan pa rin Feeling ko may susunod sa yapak ni Atty. Panelo. Si Coach Oli, kahit may edad na ganyan magsusuot, no? Ay, grabe. Nagjo-joke lang naman daw si Digong. Pakiusap naman ngayon ng PNP. Well, with due respect po sa ating mga Pangulo, probably all of us knows po yung ating personality po ng Pangulo, pero yung mga ganito po na seryosong mga bagay po ay sana po ay hindi po natin ginagawang biro. Magpasa muna kayo ng batas. Kasi merong 'di ba may anti-bomb joke 'yon. So may batas na ganun. So ngayon magawa din kayo ng batas na anti-magbiro law, ganun. 'Di ba? Kung ayaw niyo palang gino-joke kayo, gawa kayo ng batas. Pero kung sasabihin nyo lang, wala yan. Wa-epek yan. Si Duterte pa talaga sasabihin mo? Si Duterte ba? Si Duterte? Kayo talagang mga, ewan ko kayo mga kapulisan Lorna Guevara, maraming salamat. Salamat naman sa mga nagpapaliwanag ng dilim-dilim na nga dito. Kita mo, itim na yung kulay natin. Pero nung nagkaroon ng dilaw, talagang wow. Gumagano'n Wow. Pero alam mo, yan ang talento ni Jay Guevara. Sa kay Jay Guevara, talagang mga nagpapakulay. Sunod-sunod. Grabe ang karisma nito ni Jay Guevara. Di ba? Parang karisma niya sa mga nanay. Talagang nagpapakulay. Yung sa atin, naiinis na yung iba Kasi naman, binabanatan mo, banat ba Hindi, pasensya na, ganun talaga Mayaman ka daw, boss pambira. Wala yan, joke lang nila yan para makuha nila yung mga magpapakulay. Mga scammer na mga yan In-scam kayo para hindi na kayo magpakulay dito. Joke lang ha. Huwag po nating kalimutan na yung kabilang party po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly, di umano, ay minolestya at naging subject for trafficking. This is very serious matter po, very serious offenses po. Nagbabalita mula sa frontline. Ito Ito may babasahin ako sa inyo. Napaka-importante nito. Alam mo kung bakit yan? Yung ginawang 10 million na bounty o yung pera na yan, una-una illegal nga yan kasi yung pagtanggap daw di umano ay hindi tama.
Kasi hindi tama na tumanggap ka sa pribado eh. Uy, maraming salamat naman. Grabe, thank you. Chilems, maraming salamat. Akala ko, napunta na lahat kay Jay Guevara eh. Thank you very much. Madam, maraming salamat. David, salamat din po. Thank you very much. Grabe ka naman, Diego Latigo. Ano ka ba? Visionary ka ba? Sabi niya, sunod niya, pula na. Huwag ganun. Huwag ka naman. Mamaya, tutuhanin nila yan eh. Anyway, eto na nga. So, yung ginawa ni Abalos na yan, alam mo, yung ano yan eh, kabastusan mo yan sa mga taga KOJC. Ang tingin niya talaga sa KOJC, kulto. Ang tingin niya talaga sa KOJC, madadaan sa pera. Alam niyo kung bakit? Babasahin ko ito. Ha? Ang ganda ng bersikulo na ito. It speaks so much of yourself. Eto, as Titus, kilala niyo si Titus? O si Titus, yan yung nasa New Testament yan, ha? Titus 1:15 says, unto the pure, all things are pure. But unto them that are defiled and believing is nothing pure, but even their mind is conscience is defiled. Ang ganda niyan, ha? Nils Matile, salamat po. Isa ibang translation natin para mas kasi malalim mo yan eh. Yung translation na yan, ha? Wait lang, ha? Eto, napakaganda niyan. Ipapaliwanag ko sa inyo, ha? Titus. Sandali. Titus 1:15. Kahit kayo ang mag-check. Ano yan eh? Ito, very applicable ito sa mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Ha? Talaga nga naman, ito. Sabi dito, to the pure, all things are pure. But to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and conscience are corrupted. Lorna Guevara, maraming salamat po. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Sa taong pure, maayos ang puso, tama ang puso, lahat ng nakikita niya, positibo. All things are pure. Sabi nga, to the pure, all things are pure. May makita man siyang hindi maganda, hinahanapan niya pa rin yan ng maganda. Kasi nga, to the pure, all things are pure. But to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. Pag ang isang tao daw, madumi na, kahit anong makikita niyan, madumi. Both their minds and conscience are corrupted. Ito, simpleng explanation lang yan. Salamin. Salamin. Ito, kunwari itong shades ko. Para saan to? Pamunas ng salamin. Ang tatak ay Ray-Ban. Ayan, pamunas ng salamin. Pag ang salamin mo, merong mga mancha ng kamay. Di ba? Pag sinuot mo yan, lahat na makikita mo malabo. Ibig sabihin kasi, malabo ka na eh. Malabo na yung salamin mo. So, lahat na makikita mo malabo. Pero pag nilinis mo yan, malinis na yung salamin mo, lahat na makikita mo maliwanag na. Ganon din daw sa buhay. Sa buhay, pag ang tao ay pure, makikita niya maganda. Kahit medyo may mali, makikita niya pa rin kahit papaano, gusto niya pa rin yung maganda. Di ba? Pero yung taong corrupted na ang minds, demonyo na sa loob, masama na talagang pag-iisip, corrupted na ika nga. Lahat na makikita niya, hindi na maganda. Bakit ko nasabi yan? Yan ang perfect example kay Abalos. Because he has a corrupted thinking, corrupted mind. Lahat na lang na nakikita niya sa ibang kapwa, masama. Ontiveros, ganyan din. Dahil corrupted na ang kanyang mind, dahil puro kasamaan na lang ang nakikita niya ngayon sa kapwa, lagi na lang masama. Kahit pagbalik-baliktarin mo, ganyan pa rin.
Kasi nga, corrupt ka na sa loob eh. Masamang ka na. Walang masamang puno ang magbubunga ng mabuti. Di ba? Kung ang puno ay mangga, hindi ito'y magbubunga ng bayabas. Kung ang puno ay bayabas, hindi magbubunga ng mangga. Kung ano yung nasa loob, yun ang laging mong pananaw sa buhay. Kaya yung pananaw nila sa KOJC, na madadaan sila sa pera, madadaan sila sa suhulan, yan ay ang kalalagayan ng kanilang puso at isipan. Diba ho? Palakpakan naman dyan. Kasi tayo, kung pumupo naman tayo, paulit-ulit natin sinasabi, kaya nga di ba meron tayong tema sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Bakit kanyo? Kasi tayo, we do not look at people na idiin sila ng idiin, pabagsakin sila ng pabagsakin. Hindi kami ganun. Kami, pag may nakita kaming hindi magandang ginagawa ng isang politiko, ng isang government official, pinupunan namin. But what we want to happen is for them to change, not to destroy them. Ako particular ako, yan ang pananaw ko. Pag ako nakakita ng masamang ginagawa ng isang tao, titingnan ko, pupunahin ko. Hindi para ikaw i-destroy. Kung hindi, chance mo ito magbago. Kung ayaw mo magbago, wala tayong magagawa. Matigas na talaga ang puso mo. Ronan, maraming salamat po. Di ba ho? Ganun lang ho kasimple, kababayan. Congratulations sa 800. Sa 800 na daw ako. Sige. Dagdagan nyo pa. Para makatanggap naman ako ng plaque. Hindi ko alam ba't ako hindi nakatanggap ng plaque na yun eh. Huh? Oh, anyway, ito. Oh. Ayun. Oh, so, eto na. Iba pang pag-usapan natin, ha? Anong oras na ba? Nako, konting minuto na lang. Tapos, kailangan na nating magtrabaho ng iba. Okay. Oh, ito. Ito naman yung paliwanag ng, ito, saan na yun? Iimbitahan sa pagdinig ng Senado si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na nadadawit ngayon sa niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pero ngayon pa lang, iginiit na niyang wala siyang kinalaman sa Pogo Hub. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Desidido si Senate Committee on Women and Children Chairperson Risa Hontiveros na ipatawag sa susunod na pagdinig ng Senado si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Yan ay matapos sabihin ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na nagpulong sila noong July 2023 kung saan dumalo-umano si Roque bilang abogado ng Lucky South 99 Corporation sa Porac, Pampanga. So, abogado siya ng Pogo Company, hindi lamang ng may-ari ng lupa kung saan nakatayo yung Pogo, ay siya po iimbitahin namin sa susunod na hearing, pati po si dating PAGCOR Chair Domingo. Naniniwala naman si Senate President Chis Escudero na seryoso ang mga aligasyong ibinato kay Roque at siya mismo ang dapat sumagot sa issue. Kaya sana raw ay gamitin ni Roque ang pagkakataon sa Senado na magpaliwanag. Maging ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC plano na isama sa kanilang investigasyon si Attorney Harry Roque. Sigurado raw ang ahensya na abogado si Roque ng Lucky South Pogo at service provider na Whirlwind. Alam mo, sinagot naman niya yan eh. Abogado siya nung Lucky Star. Ang abogado siya yung service provider. Inamin naman niya yan. Ewan ko kung anong pinalalabas nito. At nung abogado siya, wala na siya sa gobyerno. Ay, nagtangwitik. Abogado siya eh. Ano gusto nyo? Itigil niya na yung pagiging abogado niya? Abogado siya nung service provider. Ang ibig sabihin po ng service provider, kasi itong Pogo, it's a Chinese company na nangangailangan ng middleman o yung service provider para magrenta, kumuha ng ganito. Kasi nga, sila yung Pilipino, sila yung may lisensya. Okay? Abogado siya nito, hindi ng Pogo. Nilinaw niya yan eh. Hindi ko maintindihan, bakit dinidikit sa Pogo? Ako sigurado, isa lang punot dulo nito eh. Duterte to. Pusta tayo. Ang dulo nito, si Duterte may kasalanan, no? Ang dulo nito, ginamit ni Roque yung pagiging opisyal ni Duterte
pagiging presidente ni Duterte. Yan ang sigurado ako eh. Ayam kay Ted Filon sa Radyo 5, giniit ni Roque na abogado lang siya ng whirlwind noon pang September 2023 at Oh, 2023, presidente na ba si... Presidente ba si Pangulong Duterte nun? Eh, isang katerba rin pala kayong mga gunggong eh. Hindi naman na presidente, so titigil na ngayon to si Roque ng katatrabaho? Hindi ako, nagtatanong lang ako. Abogado yung mama, anong gusto niyo, tumigil na siya kakatrabaho? Dahil naging opisyal siya ng gobyerno? Palalamunin niyo ba siya? May batas po ba tayo na pag naging opisyal ka na ng gobyerno, hindi ka na abogado? Ang alam ko, pwede ka lang tanggalin bilang abogado katulad ng isang opisyal ng gobyerno ngayon. Dahil sa kadaldalan, dahil sa bastos na bunganga, dahil sa balakatak na bunganga, na-disbar. Oh, si Roque, hindi naman na siya opisyal ng gobyerno ha. So, hindi na siya, pwede na siya magano na magiging abogado. hindi ng Lucky South. Wala po talaga silang mahahanap dahil ako po'y walang kaugnayan sa kahit anong pogo. Ay, kaya lang naman po ako naugnay dyan dahil nga alam ng mga korte sa Angeles, sa PORAC na ako talaga ay tumatayong abogado. Ako po mismo ang humaharap sa mga paglilitis dyan ng whirlwind. Itinanggi rin ni Roque na representative ng Lucky South ang isang Cassandra Leong na sinamahan umano niya sa meeting kasama ni PAGCOR Chair Tenko. Ang pagkakakilala ko po kay Cassandra Ong, siya po ang corporate secretary ng Whirlwind dahil siya po ang pumirma nung lahat ng pleadings na isinampa namin sa Court of Appeals at saka sa RTC Angeles at saka sa MTC PORAC. No? Siya po nagbe-verify ng mga pleadings. Hindi kumbinsido si Hontiveros na whirlwind lang ang kliyente ni Roque dahil lumabas sa pagdinig ng Senado na 6 na beses siyang nag-follow up sa PAGCOR para raw sa pag-renew ng lisensya ng Lucky South. Pero sabi ni Roque, hindi niya pinressure ang PAGCOR. Hindi rin daw siya ang nag-ayos ng lisensya ng Lucky South, kundi ang isang nagngangalang Dennis Cunanan na una nang iniuugnay sa ilang illegal na pogo sa bansa. Dinulog sa akin ng problema ni Cassie yung nangyari sa Lucky South na nadispalpuhan sila dahil ibinigay kay Dennis Cunanan daw yung pambayad sa PAGCOR na hindi naman nakarating sa PAGCOR. Kaya di umano, nagulat na lang ang Lucky South na meron demand letter ang PAGCOR. So doon ko po tinulungan si Cassie Ong dahil... Pinaliwanag din ni Roque ang kanyang bank account sa nadiskubre ng PAOK sa niraid na Pogo Hub. Yan po ay ang aming life savings sa mag-asawa for the past 34 years. Meron po tayong bank secrecy. I never waived my right to bank secrecy. At kung gusto po nilang imbestigahan yan, feel free po. Nabanggit din sa pagdinig ng Senado kahapon. Grabe, no? Ito talagang, ako naniniwala ako panggigipit na to. Iniisa-isa talaga ang lahat ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Maniwala kayo sa akin, iniisa-isa na po. Hindi ho tama na ho itong ginagawa nila. Mali na talaga eh. Talagang gumagamit sila ng mga tirador, mga attack dog, para ho isa-isahin po ang mga kaalyado ni Pangulo. Alam natin eh, hindi nila kasi kakayanin yan alam mo si Roque, kapitapitagan yan, respetado yan. Hindi lang ho sa bansang Pilipinas. International lawyer yan. Alam mo, international law, alam niya yung mga yan. Yan ho ay madalas na kinukuha sa ibang bansa pag nagpapaliwanag ng mga international law. Talaga hong yan, sobrang galing ho niya. Ako, ilang beses ko na nakausap, napakagaling hong mama nito. Talagang malalim mo utak nito. Oo, meron siyang mga alam mo na, mga mabababaw na insulto ng mga iba, pero grabe ho ang talinin nitong mama na ito. At hindi ho manalo-nalo ang mga kalaban dyan pagdating sa argumento. Kaya ginigipit na lang ho nila. Anong ginagawa nila? Pinuputikan na lang nila. In other words, pinarurumi na lang nila yung kanyang imahe para po talagang masira ho siya sa masang Pilipino. Alam na natin ang direksyon yan. Siguro naisip nila na baka tumakbong senador yan. Kaya baka ganun. Di ba? Malupit ho yan. Anyway, babalikan natin yan mamaya. Bibitinin ko lang muna kayo ha. May kailangan lang akong panoorin. Maabangan nyo kasi binlog ko po yan. Meron po kasing ngayon eh. Maabangan nyo po yung vlog ko na yan.
Pero babalik ako after mga 15 minutes, babalik po ako. Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. See you again later after 15 minutes. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.